Mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga naa sa kahanginan. Salamat karong adlawan ang Ginoo naga kunay gyud sa atoa og nagahatag siya og insakto nga mga panahon, walay ulan og karong adlawa padayon na ang atong pag kutkot pag search sa lalom nga pagpangita o pag-ihibalo sa tinuod nga light nga kita maluwas o tinuod nga tudlo sa Biblia, teaching sa Biblia. Tinuod nga pag-interpretar sa Biblia kung ano gyud ang iya nga mga requirements, ang iya mga mensahe nga tinuod. Dili anang pataka lang nga wali-wali lang nga unod non nga iya sa tao nga interpretasyon nga wala ga coincide ga streamline sa spiritual level of interpretation pointing to the higher form spiritually. Mo nang ato karong ginakutkot ang real nga light nga gina-interpretar og true nga interpretasyon. So mga kaigsonan magpadayon ta. Karong adlaw na ako'y i-review sa inyo nga kitiks na to before ta magpadayon sa Hebrew chapter 3. Na ako'y gamay nga i-emphasize sa inyo may tungod sa ato gyud ma-interpret og tarong ang tinuod nga direksyon sa mindset o perception o opinion nga ato gina subay. So gusto ko nga maklear gyud nato kung unsa gyud ang ginawali ni Mr. Val Retita. Ngano naning kamot gyud ko nga makasulti sa YouTube bisan wala koy gisugo nga wala may nagsugo nako nga naga-background sa ako nga grupo sama sa religion o mga tao nga naga-support sa ako aron ko maka-YouTube channel. Wala. Ako ra isa, gitukmod ko lang diri ang ako kaugalingon tungod kay nagiltihan ko nga dili ko ni masaysay ang tinuod nga pag-interpretar sa pulong sa Ginoo nga ginaingon nga Biblia. Kay ang tanan nga ako nadunggan nga mga magwawali sa tibuok kalibutan tungod sa mga daghang religion, 50 plus religion sa tibuok kalibutan, niya sila sa YouTube channel SAD. Mga English people, mga black man people, mga Asian people, o labi na sa Philippines, preacher, kunuhay. Ang Pilipinas, daghang klaseng religion, mga preacher, kunuhay. Pero sa akong nadunggan, ang tanan-tanan nga nagawali sa tibuok kalibutan through YouTube, o sa ako pod na eksperyensyahan, nga mga simbahan nga ako gipangsudlan aron lang ko makapaminaw og mag experience sa ilang teaching kung unsa ka tinuod, streamline ba kaha sa plano sa kuluwasan through correct interpretation. Wala gyud. I never discover anyone out of the 50 plus religion throughout the whole world. Wala gyud isa nga naga-streamline sa light sa plano sa kaluwasan. Sumala sa akong natun-an from the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, the proper instructor study about theology, meaning study about God. The proper individual known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday. Mao nang ako nga nakita nga wala gyud nag-incline, wala gyud nag-synchronous, wala gyud nag true, correct interpretation in favor to the light of the plan of salvation. Not streamline, not in correct direction. All preachers throughout the whole world, they are wrong
gitawag na ni Paul, crook preacher, crook teaching, crook group of people. Mao na nag-ingon si Paul nga wantoness, rioting, and what? Rioting, chambering, and wantoness. Ang buot pasabot, nagdinibatehay kay walay light ang ilang gibarugan nga dili mao og pairon ingnon nga sila insakto munang nagdinibatehay kay wala na streamline sila tanan puro sayop. Mo nang gitawag ni Paul nga rioting. Gitawag pud ni Paul nga chambering, meaning not check and balance, mga lawless, wala kasabot what is the law between Christ and the law. Then wantoness, buot pasabot mga fake, walay kamatuoran, mga tumo lang sa ilang kaugalingong unod. Mo na ingon ni Paul, beware of this kind of teaching because they drank. Mo na nang ingon si Paul, drunkenness. Dili na siya pahubog-hubog nga gainom sa hulubog nga ilimnon. Dili na sa gainom mga pondador, hig and hig, red horse. Dili na maong punto ni Paul pag ingon niya nga drunkenness. Rioting, drunkenness, chambering, and wantoness. Ang drunkenness dira nga word nga ginasulti ni Paul, dili na siya gainom sa mga palahubog nga gainom sa makahuhubog nga ilimnon. Dili na maong punto ni Paul. Ang mini Paul sa drunkenness, giinom nila ang ilang kaugalingon nga mga fundamental doctrine, teaching of man, philosophy of man, because of faith, not true, no check and balance. They are lawless and not in the right track of their concept and principle because they are using their own self, their own lust of the flesh in their heart because they do not know what is light of the plan of salvation and they do not know what is theology. They do not know what is Bible truth. They read the Bible, gihimo-himoan lang nila interpretation sa ilang kaugalingon nga dili mao ang interpretation kay ila lang kaugalingon. Walay light nga real pointing to heavenly connection. Wala. Munang mga religion sa tibuok kalibutan. They are nothing. Ingon ni Paul, they are persons of no importance because they are ignorance of the light of the plan of salvation and they are nothing. Why? Because Satan deceived and became a stumbling block because Satan detoured the truth. Slightly, Satan detoured the truth because preacher of all religions as if they are correct because they read the Bible and using the verses of the Bible but wrong interpretation, wrong direction, wrong concept, wrong mindset, wrong teaching. That's why Paul said, ang ako nga ginawali nga tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, nahimong linugaw. It became rotten because of this kind of teaching of so many groups such as modernized by the devil so-called religion. Mao na pud ang dispensation sa yawa. The grace or the light of the plan of salvation, so-called grace or manifold wisdom of God, there is a dispensation of grace. Pero si Satanas, dispensation of Satan. Nga naman, naghimo po siya iyang system. Dispensation means so many system. Systematize. So si Satanas, gisystematize po niya ang iyang teaching nga crook or deception. Gitawag na sa system ni Satanas or dispensation of Satan known as religion. And the original of the religion was the Sanhedrin or scribe and the Pharisees who are great pretenders, pretending themselves that they are godly, but actually they are
directed by the devil in a slight direction to become crook teacher, crook preaching, crook mindset, and crook perception. So mga kaigsunan, padayon na ta sa correct and true interpretation of true teaching here in the write-up of Paul. Okay? Padayon ta diri sa chapter 6 of Romans. Ako na nigisaysay sa inyo, pero gusto ko i-review kay aron dili kamo malimot og ma-remind kamo sa tinuod nga direksyon kay niya nata sa nindot nga mga manifestation ni Paul sa last book niya nga maong Hebro nga mao na ni iyang pamilinbilin na ni Paul sa katapusan nga anggot gyud ta, mag-action gyud ta, mag-alinggat na gyud ta before the end of the world, before Christ comes. Ang Hebro. So, para ma-review ta mo, aron maintindihan niyo gyud ang palamilit nga pamilinbilin ni Paul nga mga pulong diri sa Hebro, i-review ta ang Romans chapter 6 aron maintindihan nyo ang truth or ang light sa tibuok nga teaching ni Paul sa pag-edify sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Okay, dirita sa verse 6 of Romans. Kuha na ninyo ang inyong King James Version. Sa ako gisulti, ayaw gid mo paggamit sa laing Bible. Kaya kanang laing Bible, interpret na sa concept of man, teaching of man, philosophy of man, perception of man, and mindset of man. So, ayaw mo maggamit anang laing Bible, ang kasaligan lang nga Bible nga true ang interpretation word for word. So ang thought wala nawala kay word for word man ni pag-translate sa mga scholars nga mga original nga scholars from Greek to English since 1599. Mao to sila yung mga honest o mga real nga Diyos nun. They have faith in God and believe in God, meaning obedience to God's will, which is the Ten Commandments. Kato sila nga mga scholar, wala gito sila himo-himo silang kaugalingon nga perception. Ang ila pag-interpret sa Bible, true correct interpretation pointing to the higher form with the guidance of the Holy Spirit, spiritually level, connected to heaven. Mao ning ilang gi-interpret sa right up sa mga honest nga mga scholar sa unang panahon og nahimong King James Version. So ang King James Version, this is a right interpretation from the original scholars who translate the Bible from Greek to English. Okay, basahon ta ang chapter 6, verse 12. Basahon ta. Magpaingon ta sa, siguro paingon sa 19, kay aron maintindihan ta ang thought ni Paul. Hinumdumin ninyo, ang pagbasa sa Biblia ay interpret through correct interpretation ang thought, ang direksyon sa punto or PowerPoint sa writer. So si Paul mao man ang pinaka correct nga writer sa tibuok nga write up sa Biblia. Kay si Paul gi-consolidate niya tanan og iya gi-segregate tanan ang whole teaching of the whole prophets and apostles, envelope everything in the write up of Paul and true correct interpretation, because Paul is a scholar and he was chosen to interpret of the light of the plan of salvation yan, and people did not understand. Muna ang gusto sa Ginoo, before siya mag-abot for the second time, gitawag niya si Paul para dili kita magmahay as the last favor or last proposition. Diri na ta sa verse 12 of chapter 6 in Romans. Ingon niya, let not sin therefore reign in your mortal body. Hinamdumi mga kaigsunan, ang lawas na to mortal. Nga naman, because of
sin. We are all sinners. So gitawag siya mortal. Nga naman, mortal means madunot. Our body became rotten because we are dying. We are bound to die. Munang madinulunton ang atong lawas, madunot. Munang gitawag ni Paul nga mortal. Ngonya, let not sin therefore reign in your mortal body. Unsang bot pasabot ni Paul? Basa kamo dungan ako, chapter 6, verse 12 of King James Version. 6:12, Book of Romans. Ingon niya, let not sin therefore reign in your mortal body. Unsay bot pasabot ni Paul? Dili tugote nga ang sala magdunot sa inyong lawas nga madinulunton. Ayaw tugote nga magpadayon nga madinulunton kamo tungod sa pagpakasala. Unsa man ang polo nga pagpakasala? What is sin? Ingon sa Biblia, sin is the transgression of the law. Ambot pasabot ni Paul, ayaw gyud paglapas sa balaod aron dili na madunot ang imong lawas. Padayon ta. Ingon niya, that ye should obey in the lust thereof. Tanawa ang punto ni Paul. Ang iyang PowerPoint sa iyang thought. Basahon ta usab ang 12. Ingon niya, let not sin therefore reign in your mortal body. Ngano man ang unsay punto ni Paul? Ang sin, transgression of the law is sin. Sato pa, dili ka maglapas na sa balaod. Ang padayon nga sentence, kay nakama man, ingon niya, that ye should obey in the lust thereof. Unsa man ang obey in the lust thereof? Sato pa, ayaw tuguti ang lust of the flesh. Nga magpakasala ka, kay mahimo lang yapon ka nga madinulunton ang makasasala nga nagalapas sa balaod kay ang sala among paglapas sa balaod ang imong lawas madunot mo ng mortal body ingon ni Paul. Pero padayon siya kay nakama man nagpadayon siya that ye should obey in the lust thereof. Ang imong pagkaunod nun nga makasasala nga malinapason ingon niya it torn mo ibalini mo nga magmatinumanon in the lust thereof. Kaya ang lust of the flesh is transgressor. So, imo, ang transgressor mo nga, unod nun, feeling of the flesh, ibalini mo sa spiritual, ingon niya, obey the lust thereof. Mag-obey na. What does it mean? Obedience means obedience to the law. Meaning, faith. Your faith, because faith means obedience to the law. That is the right interpretation form in true correct chapter of Romans verse 5. Mao na dira ang punto nga ang faith, obedience, target to Jesus so that we will receive grace and apostleship. Makadawat ta grasya og sumulunod ka ni Ginoong Hesus kaya ang grasya mao nang plano sa kaluwasan nga may dispensation of grace nga si Ginoong Hesus magpadugo aron ang iyang dugo mahimong piyansa dili na sa kaluwasan diretso piyansa pa na on condition nga tumanon mo ang balaod kay siya nagdugo ang balaod nga nagdugo tumanon mo iyang singgit if you want to be saved. This is your lacking. Keep the commandments. Kung tumanon mo ang iyang singgit nga siya nga nagdugo nga maong balaod, ingon ni Paul, ingon niya that ye obey in the lust thereof. Mao nang chapter 6 verse 12. Mao nang pag-interpret through correct interpretation. Bot pasabot ang atong pagkamalinapason nga makasasala kay nahimo na tang mortal nga madunot ang atong lawas, madinulunton, paingon sa kalayo, ato na usbon. Magbali na ta, aron himo tang magma, tinumanon sa balaod. Kay ang pagkamatinumanon, dili ka na mahimong mortal kung dili, immortal. Ang meaning sa immortal, mahimo kang righteous. Ipadayon ta ang verse 13. Ingon niya, neither yield
ye your members as instrument of unrighteousness. So kita, mga instrumento ta sa unrighteousness, kay makasasala o malinapason sa balaod. Ayaw pagtuoan ng mga SDA. Kaya ang SDA kuno daw, gabantay sa Sabado, perfect na sila, kay wala gid sila galapas sa 10 Commandments. Nagsinggit naman ng balaod, dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Ang balaod already end. Kay wala kasabot sa light, sa plano, sa kalawasan. Unya, matinumanon ba? Pagsulti mo lang daan nga ang balaod, humana, na-end na, natapos na. O ang balaod dili makaluwas. Kaya ang balaod only good for what is right and what is wrong. That is already pasipala sa Holy Spirit. And that statement is unpardonable in the sight of the Lord. Mao na sang sala nga dili pasaylo sa Ginoo ang pagpasipala sa balaang espiritu. They are putting down the Holy Spirit because the law is holy. The law is life. The law is eternal life. The law is everlasting covenant between God and people. And the law is the dominion in heaven. And the law is the control of order in creation. Because the law is God. And God is infinite power. Munang wala masabti aning mga magwawali ni Satanas. Ang tibuok nga religion sa tibuok kalibutan, they are all preachers of Satan's and right hands of Satan's ministry. Kay wala kasabot sa light, sa plano, sa kaluwasan. So kung mag-obey ka na, dili ka na mortal, immortal ka na. Pero kung dili ka mag-obey, dili ka righteous, unrighteous ka na because obedience is righteous. If you are faithful until death, until the appearing of Jesus Christ, that is the meaning of righteousness. Because the righteousness of the law shall be declared back unto you if you are faithful until the appearing of Jesus Christ. Of keeping the law. So, padayon ta sa 13, ingon niya, neither yield ye your member as instruments of unrighteousness. Unsang buot ni Paul? Kining atong lawas, membro kita. Nag-yield kita. Di-accept ta. Gidawa ta ang pagka-membro ta. Ngunya, as instruments of unrighteousness. So dira ta paingon kay makasasala ta na membro ta sa sala. Ingon ni Paul, you are the inheritors of the transgression of the law. Muna sang meaning sa mga statement ni Paul, you are the inheritors of the transgression of the law. In other words, otherwise, kung magmatinumanon ka sa balaod, you are inheritor of the promises of the law or the preparation of the law, which is a great favor to those who are obedience of the law, the eternal life. So duha, we are the inheritors of the law. In the left side, inheritor ka sa penalty of the law. Kung mortal ka kay transgressor ka sa balaod. In the other side, you are inheritor of the promises of the law or the gift of the law, which is eternal life. If you obey the law, you are obedience to the law perfectly until the appearing of Jesus Christ. Mora na siya ang tinuod nga teaching nga wala maintindihan aning mga bogo. Mbutlan. Kaingon ko na yung bogo. Goyod. Bogo, hantod-hantod. Pag abot ng Ginoong Sus, bogo gina sila. Kay dili kasabot sa teaching sa balaod. Dili kasabot sa teaching ni Paul. Dili kasabot sa taught ni Paul. Gibasa ni nila, pero di na sila kasabot. Karon wala na sila kabasa-basa ani. Kay, tap-tapan na ni Satanas ang ilang utok, nahimo ng satanic, og ang ilang mindset of Satan's direction. Munang di nagid sila kaintindi sa Biblia. Dayon ta, 13, ingon niya, neither yield ye your members as instruments
of unrighteousness. Kita membro ta sa pagpakasala, instrumento ta sa mortal or unrighteous. Kung dili ka righteous, mortal ka, paingon sa madunot nga lawas mo ng mortal. Madunot kay makasasala ka, isugba kas kalayo, madunot ka dito. So, ingon diri ni Paul sa 13, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness, meaning makasasala. Unrighteousness meaning wala gatuman sa balaod. Perfectly. Unto sin. Okay, klaro? Unrighteousness unto sin. Mao na sa kung makasasala ka nga malinapason ka, mao na sa ang bot pasabot ni Paul. Sin means transgression of the law. Kung transgressor ka, dili ka righteous. Gitawag na ni Paul unrighteousness. Unrighteous. But, padayon, but yield yourselves unto God. Ang imong kaugalingon, imo, ipaingon kay Ginoong Hesus, ipadawat mo kay Ginoong Hesus, dili, ipadawat kay Satanas, kay, kung ipadawat mo kay Satanas, si Satanas ang magdawat sa imo, transgressor ka because you are sinner. Sin is the transgression of the law. So, nag-advise si Paul, ingon niya, but yield yourselves unto God. Digto mo ipadawat sa Ginoo. Yield means what? Imo gi tugyan. Imo gi tugyan. Imo gi permitan. Nagpermit, naghatag ka permisyon. So i-permit mo sa Ginoo, itugyan mo sa Ginoo ang imong kaugalingon. Dili kay Satanas kay mahimo ka unrighteous. So nag-advise si Paul, but yield yourself into God. Itugyan sa Ginoo. Munang punto ni Paul. Ingon niya, as those that are alive from the dead. You say? Nga naman nag-ingon si Paul, as those that are alive from the dead. You follow me. Verse 13. Ingon niya, but yield yourselves unto God. Kama. Iano ninyo? Itugyan ninyo sa Ginoo ang inyong kaugalingon. Dili kay Satanas, kay mahimo kang unrighteous. So ingon niya, itugyan sa Ginoo, kay mahimo ka nga righteous, kay magmatinumanon ka na. Munang punto ni Paul, as those that are alive from the dead, kama. Ngano nang ingon si Paul? As those that are alive from the dead. Unsa ang punto ni Paul? Kay kita tanan, we are dead because of sin. We are standing dead. Living dead. Nga kinabuhi ta, pero patay kita tungod sa sala. Munang nangingon si Paul dire, as those that are alive from the dead. Nga kinabuhi ta, pero we are living dead because of sin. Muna sa ka, lalom si Paul manulti, nga wala gyud maintindi aning mga balo-balo, nga mga bogo, nga mga walay buot, mga satanic nga mga preacher. Muna ako di ko maghunong aning pag hatag og interpretation negatively sa tanang mga preacher sa tibuok kalibutan because they cannot interpret through correct interpretation of the write-up of Paul, the thought of Paul, because of being satanic preacher. They make their own concept, they make their own philosophy, they make their own doctrine. Gitawag nilang fundamental doctrine taught by the devil because they are not streamlined to the light of the plan of salvation because they do not know how to interpret the thought of Paul. Ingon ni Paul, as those that are alive from the dead. Meaning, we are alive but sinners, so we are living dead. Munang punto ni Paul, mga tao nga mga patay sa atubang sa Ginoo because of transgression of the law. And sin is the transgression of the law. Padayon ta, kama naman, padayon ta. And your members as in instruments of righteousness unto God. You see? Kung itugyan ta sa Ginoo, ingon ni Paul, kita nga nagakinabuhi pa nga living dead, itugyan ta sa Ginoo, meaning magmatinumanon ta, kay dili na ta makasasala, kay ang sala maong pagkamali na pason, kung itugyan mo sa Ginoo, magmatinumanon ka na, dili ka na makasasala. So ingon ni Paul, and your member as instrument
of righteousness. Righteousness means obedience to the law perfectly. Munang punto ni Paul. Mahimo ka ng righteous kung gitugyan mo na sa Ginoo. Yield men, put into God your all being. Permit yourselves to be a follower of Christ. Maunang punto ni Paul, yield. Ingon niya, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead. Kita nga mga tao nga kunuhay, buhi, pero patay kita sa tubang sa Ginoo tungod sa pakasala, malinapason sa balaod. And your members as instruments of righteousness unto God. Kung matinumanon ka na, mahimo ka ng righteous. Righteous means obedience perfectly to the law. And then you are become righteous. Romans 3:25. Kung basahon ta ang 3:25, ingon ni Paul, through faith in His blood, then the righteousness of the law shall be declared unto you. Declared unto you. Ang pagkamatinumanon sa nagdugo nga balaod nga maos Ginoong Hesus, kung magmatinumanon ka perfectly, ang righteousness of the law ma-declare back unto you. Imputed back unto you. Mao na sang pagsabot sa tinuod nga true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Nga wala maintindi aning tibuok nga mga religion sa tibuok kalibutan nga walay mga buot. Ang ilang mga preacher, English speaking, laglo manulti, high sounding words, but dictation of the devil. They became bright because of devil's strategy, because the devil is genius also. Like Paul. Paul is very bright in his write up and in his thought. And the devil also bright in his thought to give deception to the devil, to detour the truth, and maneuver the mind of the people because of the devil's mindset. A geniuses from the devil's mind as genius known as the devil. Mao ng mga preacher sa tibuok kalibutan, bright. Mayo kayo mag-interpret sa ilang kaugalingon nga interpretation, pero mindset ni Satanas, kay si Satanas, what? Genius pod siya. Pareho ni Paul. Si Paul genius, pointing to heavenly home. Si Satanas genius, pointing to the lake of fire. Mao na sa ang mga religion. Satanic direction, pointing to the lake of fire. They are also bright in the mindset of the devil. But Paul is very genius, pointing to the higher form, spiritually level, connected to heaven, to have that goal, aiming to meet that goal, which is eternal life. And heaven is a very nice to be rich. Ingon sa awit, ang langit ang pinakamasaya na marating sa mga mag-aawit nga Tagalog. Ang langit ang masaya, pinakamasaya nga marating. Pinaka happy nga goal sa tibuok nga kinabuhi sa tao nga maabot nato ang langit. Kay kining yuta wala tay madala dire. Bisan pa si Ronald Trump, kinsa pang pinaka-bright nga mga o pinaka-dato nga mga tao sa tibuok kalibutan. Si Rockefeller, kinsa pa ng mga dato diri sa Philippines, daghan dato diri. Daghan. Ang uban nahimo ng corrupt, very corrupt because of making themselves rich of the world, worldly riches, worldly pleasure, worldly happiness, without knowing what is spiritual direction. Muna ang mga dato because of satanic counterfeit, satanic aim and direction, satanic goal to succumb
the worldly pleasure and the worldly interest of happiness. Mao na si Satanas. So ang tanan nga mga dato sakop na ni Satanas. Ngano man kay walay dato kung nga nakita nga perfect sa pagbantay sa balaod. Ngano man ang tanan nga dato they were so happy. Dili sila malipay kung kita nila nga ga-down ang ilang business. Dili sila malipay nga gagamay ang ilang income. Ang mga dato gusto nila pataas, pataas, pataas ang pagsakom sa tibuok kalibutan nga worldly direction because of worldly pleasure. Munang mga dato, they always happy because of so many worldly things, worldly materials, and happiness of worldly pleasure. Aiming, having in themselves their wish or wishes to have more properties from the world, not properties from heaven. Not properties from heaven, but they are acquiring more properties from the world. Worldly pleasure and worldly happiness. Mo nang mga dato, mo na makaingon ko nga, walay dato nga dili sa direksyon ni Satanas. Kay ang yawa, nag-ingon siya sa kay Jesus, makita mo ang tanan nga mga riches, ang tanan nga mga kadatuan sa tibuok kalibutan. Ako na, ihatag ko na sa imo, basta mag-amigo na ta, kauban na ta, uban ka na kanako. Munang sulti kay Jesus, ang sulti ni Satanas, gilin lang niya si Jesus sa kadatuan sa tibuok kalibutan, riches of the world, pleasure of the world, all the worldly materials for the sake of the interest of the worldly pleasure. Iyagi tanay kay Jesus, iyagi offer kay Jesus. Mao na siya ang direction nga ang mga dato, of course, 99.99 they are in the direction of satanic pleasure because of the world. I know God has people during in the Old Testament period. Manila from Genesis to Malakay, Old Testament kuno na. Ato na lang uponiran. Kung ato na pasundan Old Testament, okay, sa panahon ni King Solomon. King Solomon, the richest man in the world. And King Solomon acquired all the riches super in his kingdom as the successor of King David, his father. So King Solomon became a wise man because he asked wisdom from the Lord. And he was a richest kingdom or king of the kingdom of the Israelites. But finally, King Solomon has a great message from his mouth. Kung sa ingon ni King Solomon, all these riches that I have acquired in this kingdom, all these riches in this kingdom, then I am a king in this kingdom and acquired all these riches of this kingdom. Ingon ni King Solomon, all these riches that I have, they are all nothing. They are all no importance. All these things are vanish direction. They are all vanity. Ingon ni King Solomon.
all these things that I have here in this kingdom, being a king of this kingdom, ingon ni King Solomon, all these things are vanity. All these riches are vanity. But the secret of real happiness to be acquired someday is that happiness is no other than to keep the commandments of God is the real happiness someday that the Lord will show to us and offer to us and give to us that real happiness when we are keeping the law perfectly until the appearing of Jesus Christ for the second time. Muna ingon ni po ni King Solomon, all these riches that I have in my kingdom, all these things are vanity. But the secret of real happiness is to keep the 10 commandments perfectly until the appearing of Jesus Christ. Then we could have the gift and receive the real happiness there in heaven, the eternal life. Mao na ang tinuod mga kaigsunan nga light sa plano sa kaluwasan from Genesis down to Malachi. The center and the framework of the whole Bible is the virtues and principles of the law known as the character of God. And the law is God Himself. Mao na sang gitawag nga grace. Ang grasya si Jesus, gibasa ko na sa inyo. Ang gift si Jesus, gibasa ko na sa inyo. Sa akong mga parts, daghan na kayo kong parts, nga balik-balik ko na sulti sa inyo. Christ is the gift. Christ is the law. Christ is the grace. Christ is the tabernacle. Christ is the word. Christ is the everlasting covenant. That's why He came in person. Because before He came, the personality and the presentation of Christ, His present during the time was the 10 Commandments inside the most holy place of the tabernacle o sanctuary. When He came, 4 BC, the tabernacle was closed and the real 10 Commandments in person of Jesus Christ, He was there preaching in a human flesh because Christ became incarnate to the womb of Mary. Mo nang real nga incarnation from a holy one to become a fleshly manner to the womb of Virgin Mary. So Christ came in person in a form of flesh as human personality. And Jesus preached the gospel and He became the real preacher, the real minister from heaven in form of a flesh. Munang ingon ni Paul, what profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Unsaon ang mga dato sa tibuok kalibutan, gikan sa Middle East, gikan sa Europe, gikan sa Asia Minor, all riches of all rich people all throughout the whole world, they are all vanity. And Paul said, what profit a man if he gain the whole world and losing his own soul? That's why King David said, King Solomon said, all these things in my riches acquired in this kingdom, I am the king, but I don't rely to my riches because those are all vanity. But the secret of the real happiness is to keep the 10 commandments until the appearing of Jesus Christ. Mga kigsonan, balik ta sa 13. Ingon niya, neither yield ye your member as instrument of righteousness unto sin. Meaning, kung nagalapas ka sa balaod, dili ka
mahimong what? Righteous. But you are what? Ingon niya sa 12, you are mortal body. Mortal. Ang righteous or righteousness, immortal. Meaning, dili ka na madunot kay nagtuman ka na sa balaod. Kung malinapason ka sa balaod because of sin, sin is the transgression of the law. Basahan nyo maayo ang 12 and 13. Intindihan nyo ang mga terminology. Yield, sin, righteousness, unrighteousness. Ang meaning sa sin, transgression of the law. Ang meaning sa yield, imo gitugyan sa Ginoo, dili kay Satanas. Ang meaning sa unrighteousness, meaning you are transgressor of the law. Ang meaning sa righteous or righteousness, meaning you are obeying the law, obedience to the law. And so Jesus said, Paul said in 13, ingon niya, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, and as those that are alive from the dead. Kita nga nagakinabuhi, mga patay kita sa atubang sa Ginoo because of sin. That's why Jesus said during his time here on earth, he said, let the dead bury their dead. Let the dead bury their dead. Then si Jesus nag-ingon, ang buta dili makaguide sa pareho niyang buta kay tanan sila mahulog sa kanal o mahulog sa pilas. The blind cannot guide his fellow blind because both of them will be dropped down into the creek. Mahulog sila sa pilas ang parehong buta. Intindi na mo? Muna ingon ni Jesus Christ, let the dead bury their dead. Kay mga buta sa kamatuoran, mga buta sa kamatuoran, mga buta sa light, sa plano sa kaluwasan, mga buta sa pag-interpret, sa true correct interpretation, sa plano sa kaluwasan. Muna ingon ni Jesus, let the dead bury their dead. Kay mga patay sila sa atubang sa Ginoo. Mga buhi, pero mga patay na sila sa atubang sa Ginoo. Munang mga terminology diri sa yuta, living dead. Mga patay na. Gakinabuhi, pero patay sa pagpakasala. So, ingon diri ni Paul, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead. Samtang buhi kita, pero patay kita sa atubang sa Ginoo sa pagpakasala, magmatinumanon kita, kay mahimo kitang righteous. Ingon niya, and your members as instrument of righteousness unto God. Kung magmatinumanon ka sa balaod. So ang punto diri ni Paul, obedience of the law, obedience of the law, obedience of the law. And that is the meaning of faith. Faith means obedience of the law. Dili na sa pananampalataya. Kining mga devoted nga mga tao, nga mga gitawag nila nga mga gapabilib, mga iskriba o parisiyo, mga great pretenders. Mao na silang mga living dead. Muna ingon ni Paul de, as those that are alive from the dead. Mga buhi sila, pero patay. Patay sa pagpakasala. From the dead meaning sa pagpakasala, gikan sa pagkamalinapason. Kung magpadayon ka sa pagkamalinapason, patay ka sa atubang sa Ginoo. Pero kung magmatinumanon ka sa balaod, ingon niya, your members as instruments of righteousness unto God. Ang imong tibuok lawas mo ng meaningful member. Member na ka sa pamilya sa Ginoo. Nga righteous ka na digto sa langit. Balang araw. Kung gusto gyud ka maluwas, tumana ang thought nga gina-expound ni Paul through correct interpretation of the right up of Paul. Verse 14, ingon niya, padayon ta sa 14. For sin shall not have dominion over you. Correct. Ang sala, walay power, ingon nyo, for sin shall not have dominion over you. Ang sala,
wala say gahom. Mo na nga ang balaod domains heaven and earth. Ang balaod dominyo na sa langit. Mo na siyang gamhanan nga nagasakom sa what? Command of all responsibilities in heaven. Command of responsibility ang balaod because the law is God. Munang punto sa light sa plano sa kalawasan. Paul said in verse 4:10, for sin shall not have dominion over you. Ngano man, nga wala nay dominion ang sala. Wala na say command of responsibility. Ngano man. Kay kung imo tumanon ang balaod, si Satanas, dili na siya daog sa pagtintal kanimo. Basta perfect ang imong pagtugyan sa Ginoo. Kay ngano man, ingon diri sa ni Paul sa 13, but yield yourselves unto God. Itugyan na sa Ginoo nga magmatinumanon ka. Kay kung magmatinumanon ka, dili na makadaog si Satanas. Mo na ingon ni Paul diri sa 14, for sin shall not have dominion over you. Ngano man, kay ang sala among pagkamalinapason. Kung ang sala wala na sa imo kay nagmatinumanon ka na, ang sala ingon niya, for sin shall not dominion over you. Wala na, di makadomin sa imo. Kay gitugyan mo na ang imong kaugalingon. Yield means permit yourselves to the Lord that the Lord will domain you. Munang punto ni Paul. Ang Ginoo na magdomain sa inyo. Command of responsibility sa Ginoo. Mao na ikaw kay nagmatinumanon ka sa balaod. Ginoo na ang gadomain kanimo. Karon sa 14, gi-conclude maayo ni Paul, gi-explain maayo ni Paul sa iyang thought. Ingon niya, for sin shall not have dominion over you. Kung matinumanon ka na, sumala sa 12 and 13. Munang may mga righteousness, unrighteousness. Because unrighteousness, transgression of the law. Unrighteousness, obedience of the law. So, sa 14, nag-ingon si Paul, kung obedience ka na, giyield mo ng imong kaugalingon, gitugyan mo na sa Ginoo, ingon ni Paul, for sin shall not have dominion over you. Dili na si Satanas makadomin kanimo. Kaya ang Ginoo na mong what? Command of responsibility. Ang Ginoo nang gadomin sa imo. Padayon ta. Ingon niya, for ye are not under the law, but under grace. Maura ba ning piniliso po sa tanang tibuok nga katawhan sa tibuok kalibutan. Labi na ang mga religious group, mga reliyoso nga program and services ni Satanas, moning mga religion, program and services ni Satanas. Outstanding program and services ni Satanas, moning mga religion. So mauning ilagi na misinterpret kay way hanaw what is the light of the plan of salvation. Walay hanaw. Klaro ning sulti ni Paul, kung wala na kagapakasala kay gitugyan mo na ang imong kaugalingon sa Ginoo, ang command of responsibility ang Ginoo na nga gadomen sa imo. Moning nag-ingon dayon si Paul, for ye are not under the law, because sin not have dominion over you. Sumpaya dayon ang sentence, for ye are not under the law. Ngano man ye are not under the law. Kay matinumanon ka na sa balaod, dili na makagukod ang balaod sa imo. Munang meaning sa under the law. You are not under the law. Kay kung under the law ka, gukdon ka gyud sa balaod. Kay isugba ka sa kalayo. Kay transgressor ka. Mao nang under the law ka. Pareho karon diri sa yuta. Murderer ka, daw nagsibat ka, wala ka nagsurrender. So gipangita ka sa balaod. Gidemandahan ka dito nga murderer ka, may kaso ka nga murderer ka, na kay warrant of arrest. So ginapangita ka sa balaod. Munang meaning ni Paul nga, you are under the law because the law is running after you. Munang under the law ka, kay gipangita ka sa balaod, kay ibalhog ka sa prisuhan, kay nakasala ka. Mao ning punto ni Paul. Ingon ni Paul, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law. Wala ka na sa under the law. Kay ang sin dili na makadomin sa imo. Kay diri sa 13, tugyan mo na, gi-yield mo na sa Ginoo ang imong tibuok nga lawas. Gipermitan mo na nga ang Ginoo na magdomain kanimo. Siya nang magkontrol kanimo. Siya nang command of responsibility sa lawas mo. O gadomain na ang Ginoo sa imo. Ang pagpakasala, ang satanic direction, dili na makadomain sa imo. O gitsumpayan niya, for ye are not under the law. Kay nga naman, kung wala na ka
nagapakasala, dili na nako makadumen ang sala sa imo, wala ka na sa ilalom sa balaod. Kay ang balaod mo ang pagukod sa imo kung naa pa ka sa ilalom sa balaod. Ang meaning sa ilalom sa balaod, ang balaod nagagukod sa mga makasasala nga nagatransgress sa balaod. They are all under the law because the law is running after them. The law will run after you because you are sinners under the law. May warrant of arrest ka. Kung diri sa yuta, murderer ka, kawatan ka, gidimandahan ka, daghan ang mga ebidensya, daghan ang mga witness nga mauning gikawat mo, gidala na ang kinawat mo dito sa presento, sa barangay o dito na sa atubang sa mga pulis, mauning mga kinawat mo, ebidensya na eyewitness, mismo ang tang-iya, gaklaim nga mauning akong gamit gikawat mo. So, nagsibat ka, wala ka madakpe. May kaso ka na nga kawatan ka o may kaso ka na nga murderer ka kay nakapatay ka. So, the law will run after you. Maunang punto ni Paul, you are no longer under the law. Kung wala ka sala, kay gitugyan mo na sa Ginoo ang imong kaugalingon, dili ka na malinapason, obedience of the law ka na, the law cannot run after you. Maunang the law. Ingon niya, for ye are not under the law. For ye are not under the law. Ang punto ni Paul dire, ang tanan nga mga ga-obey sa balaod, mga perfect obedience of the law, dili nakagukod ang balaod sa iya. So gitawag ni Paul na nga, ye are not under the law. Kaya ang tanan nga under the law, isugba sa kalayo. Spiritually speaking, ang tanan nga under sa balaod, kay mga makasasala, isugba sa kalayo. Munang ingon ni Paul, kung dili ka nagalapas sa balaod, dili ka na makasasala, ye are not under the law. Kaya under the law, meaning naa ka sa ilalom sa pagukod sa balaod, naa ka sa ilalom nga constitution by laws dire sa yuta, nga kung kawatan ka, prisuhon yung ka, o pinaltihan yung ka. Sa langit, itagbong ka sa kalayo, mo nang pinalti sa langit. Mo nang naingon si Paul, because of your being obedience of the law, the sin cannot domain anymore sa imo. Kay dili ka na transgressor sa balaod, so ye are not under the law. Kay kung under the law pa ka, gukdon gi ka sa balaod, kay makasasala ka. Mo nang meaning sa under the law, gukdon ka sa penalty sa balaod, paingon sa kalayo, spiritually speaking. Mo nang mga bogo nga mga gabasa sa Biblia nga wala gyoy guidance sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology through correct interpretation of the Word of God, kay wala naka-under siya proper nga mga instructor, mo nang labas magbasa sa Biblia ang ilang interpretation, gi-ditor ni Satanas, gislight ni Satanas, og nagimo-imo sa ilang perception nga injected ni Satanas, brainwashing ni Satanas, nahimong sakop ni Satanas, nahimong mga great pretender, gapabilib nga kuno Dios nun, kuno gwapo ilang religion, sila gid ang correct. Di ay si Satanas ang ilang master because they are all right hand of Satan's ministry to detour the truth. Because they do not know how to interpret true correct interpretation of the thought right up by Paul. Mga bogo! Ingon niya dire dayon, sunod. But under grace. That's why. Ingon niya, ye are not under the law anymore, but under grace. Nga naman. Kay dili ka na maglapas sa balaod, dili ka na transgressor, so ang balaod dili nakagukod sa imo. So you are no longer under the law. Kaya ang under the law, katong may mga sala nga isugba sa kalayo. Ang penalty sa pagukod sa Ginoo, sa balaod sa imo nga maong Ginoo, isugba ka sa kalayo. Karon kay dili na ka makasasala, kay gi-yield mo nang imong kaugalingon ingon sa 13, gitugyan mo na, nahimo ka ng righteous unto God. So dili na ang sala makadomen nimo. Oh, you are no longer under the law. You are not under the law. Wala na'y katungod pagukod ang balaod sa imo. Munang meaning sa under the law. Gukdon ka sa balaod kung transgressor ka. Kay matinumanon ka naman, dili ka nagukdon. Mao na sang you are not under the law. Dili nakagukod ang balaod sa imo. Mao nang punto ni Paul, hoy bugo! Mura ba ng ilang rason nga we are no longer under the law because of grace? But, ingon niya, but under grace. Unsa ba ang meaning ni Paul? Unsang punto ni Paul? Under ka na kay Ginoong Hesus nga nagasinggit
If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. Matthew 19 verse 17. Keep the commandments. And Christ enumerated the 10 commandments. Maunang punto diri ni Paul. But under grace, under ka na sa grasya nga mao si Ginoong Hesus, nga kining grasya nga persona ni Ginoong Hesus gasinggit nga kung gusto ka maluwas muning imong laking bantay ang sugo. Kay si Ginoong Hesus preacher na sa nga tinuod gikan sa langit. True and correct preacher like Paul, he interpreted the light of the plan of salvation. Kay siya man ang plano sa kaluwasan, so from his mouth directly ang light sa plano sa kaluwasan nga gasinggit kini ang imong buhaton. Keep the law. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the law. Meaning, obey the law perfectly. Muning mga bogo nga wala kasabot aning teksto nga gisulat ni Paul. Chapter 6 verse 14. Ye are not under the law, but under grace, because you are already obeying the law, getting to become perfect, because you yield yourself to God, and God domain you, and sin is no longer dominion over you, because ye are not under the law. Ang balaod dili na makagukod sa imo, kay wala ka naman sala, kay ang ginagukod sa balaod, ang under sa balaod, ang mga makasasala, nga mga transgressor, gitawag sa panahon ni Noah, gitawag silang mga corrupt and violence. Corruption and violence act during the time of Noah. This time Paul, he expounded, he edified all the light of the plan of salvation to be understood by these people who are hard-headed and stiff-necked, and now became the right hand of Satan's ministry, became the dispensation of Satan's strategy. And Satan, what? Systematized the whole people of this world through religion, because religion started in the time of Jesus in the form of Sanhedrin and scribes and the Pharisees, who are great pretender, keeping themselves godly. Kuno daw, Diyos nun kuno sila. Pero si Satanas di ay ang sa ilang behind their back, Satan mong ilang gitawag nga Diyos nga layar, nga maong perdition, losing their soul into the lake of fire. Mo nang sayop sa tibuok kalibutan nga wala gihanaw sa light of the plan of salvation's light. Verse 15, ingon niya, what then? Shall we sin because we are not under the law? O kita mo, si Paul gina-conclude niya dayon. Iya dayon gina-systematize pod. Ang sistema or the dispensation of grace, Paul did it to clear up the thought or the direction of the dispensation of grace. Muna sang meaning sa dispensation of grace, ang pag-systematize sa thought ni Paul nga gina-clear niya. So, spoon feeding na. Ingon ni Paul sa 15, what then shall we sin because we are not under the law? Nagiklaro ni Paul. Paul is a very genius, very good teacher, very good instructor and educator. Ingon dayon siya sa 15, what then? Unsa di ay? Ingon niya, shall we sin, magpakasala pa ba kita? Because we are not under the law. Magpakasala pa ba kita? Kay ang balaod dili na makagukod nato. Kay ang Ginoo nang gadume nato. So magpakasala pa ba kita? Kay wala na ta sa dominyon ni Satanas, dili na ta sa dominyon sa Ginoo. Dili na makagukod ang yawa sa ato o ang balaod sa ato. Not yawa. Ang gagukod sa ato ang balaod, dili Satanas. Kay kita nga makasasala, kalipay na ni Satanas, kay dili na siya makagukod, kay makasasala kita. Tungod kay nag-obey na ta, ingon sa 13, giyield ta na sa Ginoo, og ang Ginoo gipa-righteous na ta niya, karon ang sala dili na makadomen sa ato, ingon sa 14, kay wala na ta sa under the law, meaning dili na ang Ginoo, dili na ang balaod makagukod nato, o ang Ginoo dili na ta pinaltihan. Mo nang punto ni Paul. We are not under the law. Dili na ta pinaltihan. Dili na ta gukdon sa balaod. Kay, dili naman ta makasasala.
But ingon niya, under grace, sa ilalom na ta sa grasya nga nagasinggit, tumana ang balaod kay kini inyong kulang. So gituman ta, dili na ta under kay Satanas nga makasasala kundi under na ta sa grasya nga mao si Ginoong Hesus nga maong grasya nga nag-ingon tumanon ang sugo. Mo nang punto ni Paul. Sa 15 ingon si Paul, what then shall we sin because we are not under the law? Magpakasala na lang bata kay ang balaod wala na gahom pagukod nato. Dili na ta pinaltihan sa balaod mo nang under the law. Pinaltihan ta kay under the law ta. Pero kay wala naman ta sa under the law. Nag-ingon si Paul, magpadayon pa bata pakasala nga dili naman unta gagukod ang balaod kay matinumano na ta. Magpakasala pa bata. Balik mo nang punto ni Paul sa iyang thought. Padayon, ingon niya, but under grace, magpakasala na pud ba kita balik ngan niya naman ta unta sa ilalom sa dominyon sa Ginoo ug wala na ta sa ilalom sa balaod. Ang ato na ilaluman dominyon na sa Ginoo. Ang Ginoo nagakontrol sa ato. Karon wala na kontrol ang balaod kay ang balaod gukdon ka. Of course, ang balaod ug si Jesus isar na. Kay nagpa-control ka na kay Jesus, ang iyang kasuko dili na makadomen sa imo. Munang punto ni Paul, we are not under the law. Sa ato pa ang kasuko sa Ginoo. He hold back his anger because nakita ya ka nga gituman mo na ang light sa plano sa kaluwasan bilang proposition, favor to reclaim and rescue your image from the image of God. Munang punto ni Paul nga lalom kung i-edify nato, i-magnify nato, ipalalom nato ang pagtuon. Ang image sa Ginoo nga i-rescue ka, dili na kinanglan magpakasala ka. Mo na namangutana si Paul, magpadayon ba tag pakasala? Kay wala na ta ginagukod sa balaod, kay ang gukdon sa balaod mo man ang makasasala. We are no longer under the law. We are not under the law. Kay ang under the law, gukdon ka sa balaod. Kay itagbong ka sa kalayo, kay makasasala ka. So nangingon si Paul, kay dili naman kagukod ang balaod, nga mao ang Ginoo mismo. Ang balaod, mao nang Ginoo mismo. Nga may kasuko. Ang kasuko niya, mong itagbong ka sa kalayo. Karon nawala naman ang iyang kasuko. Ngayon sa right up ni Paul sa thought niya, magpakasala pataba, aron masuko na pud ang Ginoo. Mo nang punto ni Paul. Kay niya na ta under the grace, meaning niya na ta sa pagkamatinumanon. So magbalik pa ta ba sa pag malinapason? Mo nang punto ni Paul. Mo nang nag-ingon dayon siya sa period niya nga statement, ingon niya, God forbid. Basahan nyo! Ang last word ni Paul sa verse 15, God forbid. Bot pasabot, dili magtugot ang Ginoo. Kay ikaw, matinumano na ka, ayaw na magpakasala. Manong gusto sa Ginoo? God forbid. Ngano man, gusto sa Ginoo ang tanan maluwas. Gusto sa Ginoo ma-reclaim ang iyang great image nga nawala. Gusto sa Ginoo i-rescue ang human kind because the human kind is very important. Why? Kaya ang Ginoo nag-breath into his nostril nga purma sa iyang aura. Gibreath yang ang nostril sa lapok nga purma sa iyang aura. Form of his image. Gibreath into his nostril, nahimong buhi nga kalag, nahimong tawo nga buhi. So gusto sa Ginoo, dili na ka magpakasala aron mabalik ang aura niya nga iyang great image kay kita gibreath into his nostril, meaning na ay power ang Ginoo. Infinite power, part sa iyang lawas nga maong iyang breath. Mo nang importante ang tao sa Ginoo kay something to be understood from creation. Gibuhat kita sa yuta o gidihon kita sa yuta from something out of the dust. But the creation is the breath of life from the infinite power and supernatural power from the Lord nga gi-insert sa atong gininhawa.
nga yuta nahimo tang buhi nga kalag. Mao na sang kaimportante nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwawali, nga wala gyud mga buot nga naa sa mga religion, nga wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Mao na ingon diri ni Paul, because we are not under the law. Verse 15. Because we are not under the law, but under grace. God forbid. Ang Ginoo dili na magtugot kung mahimo lang, dili na gid ka magpakasala. Kay ni anata sa ilalom sa grasya, bot pasabot matinumanon ka na, kay ang grasya nagasinggit. If you want to be saved, this is your lacking, keep the law. Mo nang punto nga pertikalalom nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwali nga wala gihanaw what is the light and true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Kay wala man sila ka-under sa tinuod nga instructor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday. Sad to say, Dr. Tumanday already passed away. Ug wala laing diring doktor sa tibok Asya, even in the whole world, walay doktor nga tarong sama ni Dr. Tumanday nga more than 15 years iya gidoktoran ang true correct interpretation, dissected the whole Bible from Genesis to Malakay and from Matthew down to Revelation, dissected by Doctor of Divinity and Doctor of Theology known as Dr. Tumanday, a humble doctor and a very down-to-earth attitude and character. He is very humble and he is very patient. A very simple doctor of divinity and doctor of theology, but abundant of godly wisdom and abundant of righteousness direction. Okay, dirita sa verse 16 ingon niya, know ye not that no whom ye yield yourselves servant to obey. Klaro, ingon niya 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey. Hinumdumi baya, hinumdumi ingon ni Jesus. Hibaw igyod, hibaw ibya. Wala biya kamo kabalo, hibaw ibya. Mo ang punto ni Paul. Know ye not. Wala gid mo kabalo, pero hibaw ibya ingon ni Paul. That to whom ye yield yourselves servant to obey. Kay tungod sa grasya nga inyo nagidawat sa pagkamatinumanon, you yourself servant to obey. Magmatinumanon ka na gid. Unsa may tumanon? Si Jesus gasinggit ang 10 commandments. Ang 10 commandments. Ang 10 commandments. Kay ako na! Munang punto ni Jesus. I am now the personal person of this 10 commandments kept inside the most holy place in the tabernacle or sanctuary. Then, now I am the person of this personality of 10 commandments. In person, I am now. Ingon diri ni Paul, ye know ye not that to whom ye yield yourselves servant to obey. Mag-obey na gyud ka. Kay niya na ang grasya nga si Ginoong Hesus personal nga gasinggit obedience, obedience, obedience to become righteous. And the righteousness of the law shall be declared back unto you through obedience, obedience, obedience of the law. Dili aning mga yaga-yaga nga mga magwali nga walay mga buot, gasinggit nga ang balaod, humana, end na. Ang balaod is not savior. The law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Asa man na madunggan sa mga preacher Seventh-day Adventists, mga great pretenders, obey sa 10 commandments, wa kasabot what is the light behind the 10 commandments. 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. Muna, kung servant ka na nga mag-obey, duwa imong pilian.
Mag-obey ka ba sa unrighteousness? Meaning, pag lapas sa balaod mo ng unrighteousness, pagpakasala. Or mag-obey ka ba sa righteousness? Ingon niya, 16. Unrighteousness, whether of sin unto death. Muna sa kong unrighteousness, sin unto death. Nagpakasala gyapon ka, paingon sa kamatayon. But, ingon niya, 16, ingon niya, whether sin unto death or of obedience unto righteousness. So, duang pilian nimo. Hibaw-an nimo, ingon ni Paul. Kabalo ba mo? Ingon niya, no ye not. Dili ba mo kabalo, na, wala ba ninyo nahibaw kinanglan maghibalo ka mo. Ingon niya, that to whom ye yield yourself servant to obey. Kinanglan nagi ko mo mag-obey. Or either, duha inyong pilian. Magmatinumanon ba mo sa kamatayon nga mo sa Satanas? Unsa man ingon ni Satanas? The law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. Mo nang ginatudlo sa mga balo-balo nga mga preacher sa SDA kay iya na ni Satanas sato pa, they are all right hand of Satan's ministry. Kay si Satanas gaingon ang balao dili makaluwas. Mo ning punto ni Paul sa 16. Basahan nyo. Ingon ni Paul, makita nyo ang aura. Makita nyo tinuod nga teaching sa light sa plano sa kaluwasan kay karon nga panahon, in this moment of time, in our presence of time, makita nyo ang situation sa akong light nga ginatot, sa akong light nga ginatudlo, sa akong tot, ingon ni Paul, makita nyo sa kinabuhi karon sa lust of the flesh because of Satan's counterfeit, because of Satan's teaching, because of Satan's dominion, in the flesh of the heart of this hard-headed people and stiff-necked people following the direction of Satan and ignorant of the light of the plan of salvation. Mao na siyang tinuod karong panahon na. All people are ignorant of the light of the plan of salvation and become satanic in their direction. Mao na ingon diri si Paul sa 16, know ye not that to whom ye yield yourself servant to obey. Kung nahibaw-an lang ninyo, kinanglan gi kamo unta mga magmatinumanon. His servant ye are to whom ye obey, whether of sin unto death. Mga tao unta kita nga magmatinumanon, pero talibagbag ni Satanas nga kinanglan dili gid nato isipyat kay si Satanas na naapod sa ingon nga obedience. Obey to me. Muna ingon Satanas unto death. Pero ingon diri ni Paul, or obedience unto righteousness, which is the law, and the righteousness of the law will be declared back unto you if you are perfect in obeying the law. Mga kaigsuonan, taman lang usa ta diri sa verse 16. Maabot ang panahon, ipadayon ko ni ang 17 up to 19. Kaya ang panahon, taas na kaayo, abot na alas 4. So, ato tan-awon ang chapter 3 of Hebrew. Kaya ang ato diri target nga ipadayon ta ang Book of Hebrew. Book of Hebrew. Chapter 3. Diri na tas chapter 3. Ingon niya Christ is superior to Moses. Nindot kayo ni nga pamilinbili ni Paul ang chapter 3. Ingon niya verse 1 lang. Ato tanawon ang verse 1. Ingon niya, basahon ta. Wherefore, holy brethren, gitawag ta ni Paul holy. Ganina sa chapter 6 of Romans, verse 12 to 16, gitawag ta ni Paul nga righteous kay matinumano na ta. Kung magtalibagbag yapon ta nga magtuman kay Satanas, ingon ni Paul, unrighteous. So dire sa verse 1 of chapter 3 sa Hebrew, ingon ni Paul, ingon niya, wherefore holy brethren, gitawag na ta ni Paul holy, mga balaan. Kay nakita na ni Paul nga kung naintindihan ta ang light sa plano sa kaluwasan, mahimo na gyud ta nga matinumanon, obedience to the law na ta. Ingon niya, wherefore holy brethren, partakers of the heavenly calling. Unsa man ang heavenly calling? Mga partakers, mga inheritor na ta, partakers, parte na ta sa panawagan sa Ginoo. Unsa man ang panawagan sa langit? Heavenly calling. If you want to be saved, this is your lacking
keep the commandments. And He enumerated the 10 commandments. Mo nang calling sa Ginoo. Kadumdum ka mong sulti ko sa Romans 11 verse 10. Ingon niya, for the what? For the gift and calling of God are without repentance. Unsa man ang gift, muna si Jesus o ang 10 commandments. Ang iyang panawagan, without repentance, unsa ingon niya? If you want to be saved, keep the commandments. Muna ang iyang panawagan. So, sulti na ni Paul sa Romans 11 verse 10, ingon niya, for the gifts and calling of God are without repentance. Giripit niya diri sa verse 1 of Hebrew chapter 3. Pamilinbili na ni Paul. Last book yan na ni. Ingon niya, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Munang heavenly calling, keep the commandments without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Asa man na makita? 1 Timothy chapter 6 verse 14. You see? 1 Timothy chapter 6 verse 14. Shall we keep, thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Mao gyapon ni ang pamilinbilin sa Hebrew. Katapusan niya na nga libro. Chapter 3 verse 1, ingon niya, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Ang calling sa Ginoo dili gina mausab. Keep the commandments. Keep the commandments until the appearing of Jesus Christ without spot and unbreakable. Keep the commandments. Di gina mausab. Kaya ang gitudlo ni Jesus og sa iyang pulong, wala na siya gausab-usab. Muna gitudlo iya sa mga apostles, gitudlo iya sa mga prophets. Karon balik pagid niya, tawag si Paul nga aron itudlo pagyud. Kaya ang mga tao wala gyud buot, wala gyud kasabot, og wala gyud kaintindi. Muning ingon ni Paul, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostles and the high priest. Kinsa man ang apostles? Kining kauban ni Paul. Sila ni Barnabas. Sila ni Timothy. Sila ni Mateo, Mark, Luke, John. Muning mga apostles nga nakasabot sa light of the plan of salvation. Muna ingon ni Paul, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostles and the high priest. Kinsa man ang high priest? Jesus. Kay isa pud siya sa mga preacher nga nag-abot sa yuta in human form nga nag-preach sa light sa plano sa kaluwasan. Siya mismo sa iyang baba ginawali niya ang plano sa kaluwasan. And then ingon niya, of our profession, Christ Jesus. Ang high priest, profession tana nga si Christ Jesus, morning pulong ni Paul, morning pulong sa mga apostles, morning pulong sa mga prophet, morning high priest nga panawagan sa ato, keep the commandment, morning calling of heavenly places. The calling of the heavenly places that we should know and understand and see the fellowship of Christ, the person of Christ, and His manifold wisdom about this light of the plan of salvation. So Paul said, consider the apostles, all apostles, including the prophets, because we become apostles after we receive the grace. Romans 1:5, receiving the grace and apostleship is to obey the calling of God, keep the commandments, keep the commandments. And so Jesus said, Paul said, consider the apostles and high priest, which is Jesus, of our profession, Christ Jesus. Ang apostleship, mao ang pagdawat sa high priest nga mao si Jesus, og ang ato profession nga iwalita si Jesus nga gasinggit. This is your lacking. Keep the commandments if you want to be saved until the appearing of Him. Mga kaigsunan, taman lang ta diri usa sa verse 1 of chapter 3 sa Hebrew. Balik ta sunod nga semana kay ipadayon ta nagyod ang Hebrew chapter 3 pataas nga mga verses aron maintindihan ta nagyod ang light sa plano sa kaluwasan, true and true, and correct and true interpretation pointing to the higher form, spiritually level, touching heaven or connected to heaven. Mga kaigsonan, kining inyong higala si Balritita,
Nagapalamilit na pud kaninyo karong hapon, balik ta sunod semana og ipadayon ta samtang napatay panahon nga makatuon og maintindihan ta gyud ang tinuod nga kaluwasan nga niya sa Biblia, dili anang mga bla 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 nga ginasinggit sa tanang mga religion under the dominion of satanic teaching. Daghang salamat. Bye-bye.